Paano kung sabihin ko sa inyo na ang inyong pananahimik ay mas makapangyarihan kaysa sa anumang sigaw at mas matindi pa ang epekto nito kaysa sa anumang paghihiganti? Magandang araw sa inyong lahat. Ngayong araw, pag-uusapan natin kung paano gamitin ang 5 espesyal na panuntunan ng pagdedma o ignoring para tuluyang mapatumba ang sinumang narcissist. Malalaman ninyo ang mga sikretong hindi madalas ibahagi ng mga psychologist at matututunan nyo ang pinakamabisang sandata laban sa mga emotional manipulators. Pero magsimula muna tayo sa isang kabalintunaan. Maraming tao ang naniniwala na ang pag-ignore ay simpleng hindi lang pagsagot sa tawag o pag-iwas ng tingin kapag nagkita kayo. Ito ang pinakamalaking pagkakamali. Isang pagkakamali na lalo lang nagtatali sa inyo sa isang toxic na tao. Ang tunay na ignoring na nakakasira sa isang narcissist ay gumagana sa ibang paraan. At ngayong araw, ibubunyag ko sa inyo ang katotohanan ito. Siguraduhing panoorin ito hanggang dulo dahil ang huling panuntunan ay siguradong magpapabago sa inyong pananaw tungkol sa pakikipaghiwalay. At bago tayo magsimula, i-comment nyo naman sa ibaba. Sinubukan nyo na bang i-ignore ang isang manipulator? Ano ang naging resulta nito? Pag-usapan natin ang inyong karanasan. Bago tayo dumiretso sa mga rules, kailangan muna nating intindihin kung sino ba talaga ang kinakalaban natin. Ang salitang narcissism ay nagmula sa sinaunang mitolohiyang Griego tungkol sa isang binatang nagngangalang Narcissus na inlove siya sa sarili niyang refleksyon sa tubig at kalaunan ay namatay dahil sa paghahangad sa isang bagay na hindi niya maabot. Ngunit sa modernong psychology, mas madilim ang katotohanan. Ang narcissistic personality disorder o ang pagkakaroon ng matinding narcissistic traits ay hindi lang simpleng labis na pagmamahal sa sarili. Ito ay isang malalim at bakanteng espasyo sa loob ng isang tao na pilit niyang pinupunan gamit ang ibang tao. Ang mahalagang konsepto rito ay ang narcissistic resource o ang kanilang pagkain. Para sa kanila, ang inyong emosyon, atensyon, paghanga, pati na ang inyong takot, sakit at mga luha ang nagsisilbing buhay nila. Wala silang pakialam kung positibo o negatibo ang emosyong ito. Ang mahalaga ay matindi ito at sila ang dahilan. Kapag sinubukan ninyong makipaghiwalay sa karaniwang paraan, pumapasok kayo sa laro nila. Nagsisimula kayong magpaliwanag, umiiyak, nanunumbat, at dahil dito, patuloy nyo silang binibigyan ng resource o lakas. Ito ang dahilan kung bakit hindi gumagana ang mga normal na paraan ng pakikipaghiwalay sa kanila. Para tuluyang makalaya, kailangan ninyong putulin ang kanilang supply ng hangin. Kailangan ninyong ihinto ang pagbibigay ng emotional supply at magagawa nyo lang ito sa pamamagitan ng tama, buo at matalinong pagdedma. Sige, simulan natin sa pinakaumpisa. Ang unang tuntunin, dapat walang halong emosyon ang iyong pananahimik. Marami ang nag-aakalang ang pagtampong may kasamang pagpaparusa ay iyon na ang tinatawag na ignore. Pero malaking pagkakamali ito. Kapag nananahimik ka dahil lang sa galit, iyong tipong nakakuyom ang iyong mga palad, malalim ang mga buntong hininga, padabog mong isinasara ang pinto, o tinitingnan mo ang tao ng may pandidiri, isinisigaw mo pa rin ang iyong nararamdaman. Kayang-kayang basahin ng isang narcissist ang mga ganyang maliliit na senyales. Kahit nakatalikod ka pa, ramdam niya ang tensyon sa katawan mo
at alam niyang kontrolado pa rin niya ang iyong emosyon. Para sa kanya, ang ganitong pananahimik ay isa lamang laro. Isipin mo ang isang bata na nagmumukmok sa sulok para parusahan ang kanyang magulang. Alam ng magulang na galit ang bata sa kanya, kaya ibig sabihin, buhay na buhay pa rin ang ugnayan nila. Ang totoong ignore ay nagsisimula kapag wala ka nang nararamdaman para sa taong iyon. Ito ay ang kalagayan ng lubos na kawalan ng pakialam, kung saan ang tao ay hindi mo na itinuturing na kaaway, kundi isa na lamang dekorasyon sa bahay. Parang isang lumang lamp na sira na, nadadaanan mo ito araw-araw nang wala kang nararamdamang galit o tuwa. Hindi mo siya sinusubukang parusahan. Sadyang hindi mo na lang ibinibigay ang iyong lakas at atensyon sa kanya. Ang ganitong tapat na kawalan ng pakialam ang siyang unang dagok sa marupok na ego ng isang manipulator dahil hindi na niya nakikita ang kanyang sarili sa iyong mga mata. Ngayon, dako naman tayo sa ikalawang mahalagang aspeto ng panuntunang ito. Para makamit ang ganitong klaseng kawalan ng pakialam, kailangan mong maintindihan ang konsepto ng emotional vampirism sa tunay na buhay. Isipin mo ang isang tao na nasa isang bonggang buffet kung saan ang mga inihahain ay ang iyong mga reaksyon. Heto ang iyong saya, heto ang iyong galit, at heto ang iyong mga pagpapaliwanag. Habang naghahain ka, pista naman ang mga narcissist. Kapag itinigil mo ang pagbibigay ng saya, pero pinalitan mo naman ito ng puot at inis, bukas pa rin ang buffet, nag-iba lang ang menu. Tandaan mo, nabubuhay ang mga narcissist sa drama. Ang misyon mo ay isara ang restaurant na ito ng tuluyan. Ibig sabihin, kailangan mong huminto sa pagpapatol sa kahit anong pangungutya o panunukso, kahit gaano pa ito kawalang kwenta o kawalang katarungan. Kung pagbintangan ka sa isang bagay na hindi mo naman ginawa, ang unang instinct mo ay ipagtanggol ang sarili at patunayan ang katotohanan. Pero iyan mismo ang bitag nila. Sa oras na magsimula kang magpaliwanag, talo ka na. Ang pinakamagandang halimbawa nito ay ang pakikipagtalo sa isang answering machine. Maaari kang sumigaw ng sumigaw sa telepono, pero hindi nito babaguhin ang recorded na mensahe. Dapat ay maging kasing deadma ka rin nito sa kanilang mga salita. Kapag hindi mo na ipinagtatanggol ang sarili mo o pinapatunayan na tama ka, kinukuha mo ang tanging barahan nila laban sa iyo. Ang kanilang mga salita ay maglalaho lang sa hangin at hindi natatama sa target na magdudulot sa kanila ng matinding pagkadismaya. Ang ikatlong bahagi ng ating unang tuntunin ay tungkol sa iyong ekspresyon sa mukha at lengguwahe ng katawan. Marami ang hindi nakakaalam kung gaano karami ang nasasabi natin kahit hindi tayo nagsasalita. Ang mga narcissist ay eksperto sa pag-oobserba. Binabantayan nila ang kahit pinakamaliit na senyales ng iyong kahinaan. Ang mabilis na paghinga, hindi mapakaling mga mata, pagkakrus ng mga braso, o ang paglaro sa iyong singsing o butones. Lahat ng ito ay malinaw na nagpapakita ng iyong kaba. Kahit hindi ka magsalita, ipinapakita ng iyong katawan ang takot o sama ng loob na iyong nararamdaman. Para masira ang sistemang ito, kailangan mong matutunan ang pagkakaroon ng poker face na parang isang bihasang manlalaro. Isipin mo na lang na nanonood ka ng isang makulit na batang 3 taong gulang na nagwawala sa loob ng tindahan dahil hindi naibili ng candy. Hindi ka naman siguro seryosong magagalit sa bata o makikipagtalo sa kanya ng malalalim, di ba? Titingnan mo lang siya ng may kalmado at bahagyang distansya
habang hinihintay na matapos ang kanyang pag-iinarte. Ito ang klasing tingin na dapat mong sanayin kapag kaharap ang isang toxic na tao. Isang tingin na walang halong paghatol, paninisi o takot. Relax lang ang iyong mukha, kalmado ang iyong tindig, at pantay ang iyong paghinga. Kapag nakita ng isang manipulator ang ganitong reaksyon, masisira ang kanyang nakasanayang estilo. Hindi niya maiintindihan kung bakit hindi na gumagana ang kanyang mga panunukso at mararamdaman niyang nawawalan na siya ng kontrol sa sitwasyon. Para tapusin ang usaping ito tungkol sa emotional energy, pag-usapan naman natin ang mga inner dialogue o yung mga boses sa loob ng ating isip. Dito sumasablay ang halos 70% ng mga tao. Kahit pa mukhang kalmado ka sa labas o hindi mo sinasagot ang mga tawag niya, kung sa loob naman ng isip mo ay nakikipagtalo ka pa rin sa taong iyon, balewala ang pag-iiwas mo. Patuloy mo lang inuubos ang iyong mahalagang energy sa kanya. Paulit-ulit mong pinapatunayan sa sarili mo na ikaw ang tama, nag-iisip ka ng mga perpektong sagot sa mga panlalait niya, at binabalikan mo ang mga lumang sakit. Dahil dito, nananatiling bukas ang hindi nakikitang koneksyon ninyo. Kung gusto mo talagang tuluyang mapatumba ang isang narcissist, kailangan mo siyang palayasin sa loob ng iyong ulo. Linawin natin ang isang mito. Hindi oras ang kusang nagpapagaling sa atin. Ang tunay na nagpapagaling ay ang paglilipat ng ating atensyon sa ibang bagay. Isipin mo na ang isip mo ay isang apartment at ang narcissist ay parang isang maingay at bastos na nangungupahan na hindi naman nagbabayad ng renta, pero siya pa ang sumasakop sa pinakamalaking kwarto. Ang tungkulin mo ay hindi ang makipag-away sa kanya araw-araw, kundi ang ilabas ang mga gamit niya at palitan agad ang mga susi ng pinto. Sa oras na mahuli mo ang sarili mong iniisip siya, pilitin mong ilipat ang iyong focus sa mga praktikal na gawain sa iyong buhay. Mag-solve ka ng math sa isip, magplano para sa trabaho, o mag-focus sa nararamdaman ng iyong katawan sa mismong sandaling ito. Kapag tuluyan mo nang pinutol ang daloy ng energy sa imahe ng taong iyon sa loob mo, makikita mo ang himala sa labas. Mararamdaman nila na wala na silang kontrol sa iyo, na sa wakas, naputol na ang tali. Pero ano nga ba talaga ang nasa likod ng ganap na pagputol ng ugnayan? Dumako tayo sa pangalawang panuntunan, ang kabuuang pananahimik, pisikal man o digital. Marami ang nagkakamali dahil nag-iiwan sila ng maliliit na butas. Maaaring i-block mo ang kanyang numero, pero nakakalimutan mong i-unfollow siya sa social media o hinahayaan mong bukas ang iyong email. Iniisip mo, hindi ko naman binabasa ang mga mensahe niya. Pero para sa isang narcissist, ang anumang bukas na pinto o kahit bahagyang nakabukas na bintana ay senyales na kasali ka pa rin sa laro, na naghihintay ka pa rin sa kanya. Isang maling akala na ang partial ignore ay sapat ng proteksyon. Hindi. Ang bahagyang pag-ignore ay tila paanyaya lang para maglaro ng habulan. Isipin mo ang isang kuta. Kung nakalock ang pangunahing gate, pero iniwan mong bukas ang maliit na pinto sa likod, makakapasok at makakapasok pa rin ang kaaway. Kailangan mong i-block ang taong iyon sa lahat ng plataporma, sa Messenger, sa social media, at maging sa email. Hindi mo dapat nakikita ang mga update niya at hindi rin niya dapat nakikita ang sayo. Anumang balita tungkol sa buhay mo ay nagsisilbing gasolina para sa kanyang mga susunod na manipulasyon. Magpo-post siya ng mga litratong nakakapukaw ng damdamin
o mga status na tila may pinapatamaan para lang makuha ang atensyon mo. At kapag nakita mo iyon, unti-unting magkakabitak ang iyong emosyonal na depensa. Kaya naman, dapat kang magtayo ng isang matibay na pader sa lahat ng aspeto nang walang anumang exception. Ituloy natin ang usapan tungkol sa digital silence. Isang malaking bitag ang kagustuhan mong malaman kung kumusta na siya ngayong walakad na sa buhay niya. Ang pag-stalk sa social media ng ex mong narcissist, gamit man ang fake account o nakikitingin sa profile ng mga kaibigan, ay parang pag-inom ng lason habang umaasang ang malalason ay ibang tao. Kusa mo lang ibinabalik ang sarili mo sa isang sitwasyong puno ng sakit at trauma. Naghahanap ka ng patunay na nahihirapan siya o nagdurusa, pero maniwala ka, siguradong ang makikita mo ay isang perpektong litrato ng masayang buhay. Mga eksperto ang mga narcissist sa paggawa ng ilusyon para sa ibang tao. At kapag nakita mo ang mga ngiti niya sa litrato kasama ang bago niyang partner, tiyak na lalamunin ka ng sakit at pag-aalinlangan. Mapapaiisip ka tuloy, baka nga ako talaga ang may problema. Yan mismo ang reaksyong inaasahan niya, kahit hindi pa niya siguradong pinapanood mo siya. Nabubuhay sila para sa palabas na yan. Isipin mo na lang, para mo kasing kinakalikot ang sugat na hindi pa hilom gamit ang maduming kamay, tapos magtataka ka kung bakit lalong kumikirot at nagnanaknak. Ang tunay mong paggaling at ang pinakamasakit na didma para sa kanya ay magsisimula lang sa araw na magdesisyon ka ng buong buo na wala ka nang pakialam kung buhay pa siya, kung patay na, kung masaya, o kung nagdurusa. Ang pag-iral niya sa mundong kinalalagyan niya ay wala nang kinalaman sa realidad mo. Mahirap itong hakbang na ito, pero ito ay kailangang-kailangan para sa iyong kalayaan. Ngayon naman, pag-usapan natin ang tinatawag na flying monkeys. Ang terminong ito ay hango sa kwentong Wizard of Oz, at sa mundo ng psychology, tumutukoy ito sa mga taong ginagamit ng isang narcissist para maabot o mamanipulate ka. Kapag nagtayo ka na ng pader at pinutol ang ugnayan sa narcissist, gagamit siya ng ibang tao para makalapit sa iyo. Maaaring ito ay inyong mga common friends, kamag-anak o katrabaho. Lalapit sila sa iyo na tila walang mali siya at magtatanong ng, "Anong nangyari sa inyo?" O kaya na may, "Masyado siyang nasasaktan, nagbago na siya, baka pwedeng bigyan mo pa siya ng pagkakataon." Minsan naman, sila ang naghahatid sa iyo ng mga hindi magandang balita o tsismis. Isang malaking pagkakamali ang isipin na kailangan mong ipaliwanag ang iyong panig sa mga taong ito. Hindi mo kailangang gawin iyon. Ang pagtatangkang magpaliwanag sa mga flying monkeys ay para na ring pagbibigay ng resource o atensyon sa narcissist sa pamamagitan ng ibang tao. Sa sandaling ikwento mo kung gaano kanya sinaktan, makakarating agad ito sa kanya at ipinagdiriwang niya ito bilang tagumpay dahil alam niyang nagdurusa ka pa rin. Ang panuntunan ng digital at physical silence ay dapat ding ipatupad sa mga tagapamagitan na ito. Isipin mo ito, kung may karterong naghatid sa iyo ng sulat na may lason, hindi mo kailangang makipag-away sa kartero at lalong hindi mo dapat basahin ang sulat. Ang dapat mong gawin ay tanggihan ang delivery. Kailangan mong maging malumanay pero matibay sa iyong paninindigan. Sabihin mo, "Hindi ko na pag-uusapan ang taong iyon. Ang usaping iyon ay sarado na para sa akin." Kung magpapatuloy pa rin sila sa pagpilit, kailangan mo na ring limitahan
ang pakikipag-ugnayan sa kanila. Laging tandaan, mas mahalaga ang iyong kaligtasan at kapayapaan ng isip kaysa sa pagiging magalang sa mga taong hindi rerespeto sa iyong hangganan. Sa pagtatapos ng usapin tungkol sa katahimikan, mahalagang pag-usapan din natin ang tungkol sa mga pagkakataong maaari kayong magkita ng pisikal. Hanggat maaari, iwasan ang mga di inaasahang pagkikita. Baguhin ang iyong mga ruta, humanap ng bagong paboritong kafe, at huwag nang pumunta sa mga lugar kung saan malaki ang tsansang makasalubong mo siya. Hindi ito pagtakas o tanda ng kahinaan gaya ng iniisip ng marami. Isipin mo na lang na ito ay mga quarantine measures sa gitna ng isang malalang epidemya. Hindi ka naman papasyal sa loob ng infectious ward ng isang ospital para lang patunayan na matapang ka, di ba? Ganon din sa sitwasyong ito. Kung magkataon namang magkasalubong kayo ng hindi sinasadya, dapat ay manatili kang kalmado at detached. Huwag mong iiwas ang iyong tingin ng may takot at huwag kang tatakbo palayo. Pero huwag ka ring makikipag-usap. Tumingin ka ng parang lagos sa kanya, na tila bahangin lang ang nasa harap mo, o isang estrangherong bahagya mo lang nakilala. Sapat na ang isang mabilis at walang emosyong tango kung hindi na talaga maiwasan ang eye contact. Pagkatapos, ay ituloy mo lang ang iyong paglalakad nang hindi nagbabago ang bilis ng iyong hakbang. Para sa isang taong may malaki pero marupok na ego, wala nang mas hihigit pa sa takot na maging invisible sa paningin ng taong itinuring nilang pag-aari noon. Ang kawalan mo ng pakialam sa kanyang presensya ay isang matinding dagok sa kanyang pagiging hambog na mag-iwan sa kanya sa isang malalim na kalituhan. Ngayon, dumako naman tayo sa ikatlong tuntunin. Ito ang magliligtas sa inyo kung hindi nyo kayang gawin ang total no contact. Paano kung mayroon kayong mga anak, magkasosyo kayo sa negosyo o sadyang kailangan ninyong magkita sa trabaho? Dito na papasok ang tinatawag na gray rock technique. Ito ang dapat na maging pangunahing kalasag ninyo. Napakasimple lang ng konsepto nito, pero kailangan dito ng matinding disiplina. Dapat kang maging pinakanakakabagot at pinakang walang kwentong kausap sa buong mundo. Linawin muna natin. Ang pakikipag-usap ng direkta sa punto ay hindi nangangahulugang kailangan mong maging bastos. Ang pagiging bastos ay isang uri ng emosyon at ang layunin natin ay alisin na ang anumang emosyon sa usapan. Kailangan mong maging parang isang ordinaryong abong bato sa tabi ng daan. Napapansin mo ba ang isang batong nakatambak lang sa alikabok? Hindi, di ba? Wala itong hatid na saya o galit. Naroon lang ito, nakahalo sa paligid. Ganito ka dapat sa paningin ng isang narcissist. Ang mga sagot mo ay dapat maikli, isang salita lang hanggat maaari, at walang anumang ekspresyon. Oo, hindi, pag-iisipan ko. Sige, nakuha ko ang impormasyon. Huwag magbibigay ng anumang detalye tungkol sa buhay mo. Huwag nang magtanong pabalik at iwasan ang pagbibiro o pagiging sarkastiko. Kung tatanungin ka ng isang mapanirang tanong, gaya ng, "O hanggang ngayon ba ay mag-isa ka pa rin?" Sumagot lang ng kalmadong uha o ibalik agad ang usapan sa mahalagang paksa. "Anong oras mo susunduin ang bata bukas?" Sa ganitong paraan, hindi mo siya binibigyan ng anumang butas para simulan ang isang gulo o diskusyon. Alamin natin kung paano gamitin ang Gray Rock Method sa totoong buhay. Ang pangunahing sikreto rito
ay ang paggamit ng mga purong katotohanan lang sa pakikipag-usap. Isipin mo na parang nagbabalita ka lang tungkol sa negosyo o ulat panahon. Walang halong emosyon, walang drama. Halimbawa, may inaasahang pag-ulan ngayong araw. Ang temperatura ay 15 degree. Ganito ka dapat makipag-usap sa isang manipulator. Kung pinag-uusapan ninyo ang sustento o schedule ng pagbisita sa mga bata, sumulat ka na parang isang abogado na gumagawa ng formal na ulat. Dadalhin ko ang mga papeles sa Martes, 2:00 ng hapon. Pakikumpirma kung natanggap mo. Iyon lang, walang emoji, walang mga dagdag na salitang nagpapakita ng pag-aalinlangan at walang mahabang intro. Ayaw ng mga narcissist sa katotohanan dahil hindi nila ito kayang baluktutin gamit ang emosyon. Susubukan kanilang hatakin sa usapan tungkol sa damdamin, uungkat sila ng nakaraan, magpapaawa o magbabato ng mga akusasyon. Ang tungkulin mo ay didmahin ang lahat ng ingay na ito at ibalik ang usapan sa pinakapunto. Ang pinakamagandang halimbawa nito ay ang pakikipag-chat sa isang customer support bot. Kahit murahin mo o sigawan ang bot, sasagot lang ito ng paulit-ulit. Pakibigay po ang inyong order number. Maging katulad ka ng bot na iyon, maiinis sila rito, pero kasabay nito ay mawawalan sila ng pagkakataong ituloy ang kanilang laro. Dahil sa huli, wala namang gustong makipaglaro sa isang pader. Sa pantibom Gray Rock Method, ang pinakaimportante ay ang pag-alis ng iyong personalidad habang nakikipag-ugnayan ka sa kanila. Ano ba ang ibig sabihin nito? Alam ng isang narcissist ang iyong mga kahinaan, ang iyong mga prinsipyo, ang iyong mga hilig, at kung ano ang mga triggers mo. Doon talaga sila titira para lang makakuha ng reaksyon mula sa iyo. Halimbawa, kung mahilig ka sa mga hayop, baka magkwento siya ng isang malungkot na story tungkol sa isang aso para lang pilitin kang maawa. Kung proud ka naman sa iyong karir, babaliwalain at mamaliitin niya ang mga naabot mo. Para gumana ang Gray Rock, kailangan mong maging tila walang kahit anong katangian sa harap nila. Walang matinding emosyon at huwag ipakita ang iyong mga pinaniniwalaan. Kahit pa may sabihin silang sobrang nakakainis o bagay na talagang hindi mo sinasang-ayunan, pigilan mo ang iyong sarili na makipagtalo. Hindi totoo rito ang kasabihang ang pananahimik ay tanda ng pagsang-ayon. Sa sitwasyong ito, ang pananahimik mo ang iyong nagsisilbing baluti. Isipin mo na lang na nasa isang teatro ka at nanonood ng isang napakapangit na dula. Overacting ang aktor sa entablado at kung ano-anong kalokohan ang sinasabi, pero hindi ka tumatayo para sigawan siya kung paano dapat umarte. Nakaupo ka lang, nanonood at hinihintay na matapos ang eksena para makalabas na at kumain. Hayaan mo lang siyang mag-solo sa sarili niyang entablado. Ang mga tipid na sagot gaya ng naintindihan ko o narinig ko ang punto mo ay sapat na para mapigilan ang balak niyang kaladkarin ka sa gitna ng drama. Nandoon ka physically, pero sa aspetong emotional at mental, wala ka na doon. Ito ang nangyayari sa isang narcissist kapag masterado mo na ang tinatawag na Gray Rock Method. Magsisimula siyang magutom. Isang matindi at malupit na gutom para sa atensyon at emosyon. Isipin mo ang isang apoy na biglang nawala ng oxygen. Hindi mabubuhay ang ningas sa isang vacuum. Masasakal ito hanggang sa tuluyang mamatay. Ganyan din ang nangyayari sa isang toxic na tao. Nasasakal siya sa sobrang kalmado at pagiging matabang ng iyong mga reaksyon. Sa simula, hindi siya maniniwala. Iisipin niyang nagpapanggap ka lang,
kaya lalo niyang hihigpitan ang pagmamanipula sa iyo. Pero kung mananatili kang matatag at paulit-ulit lang ang iyong malamig na pakikitungo, mawawalan din siya ng gana. Hindi ka na niya mapapakinabangan. Sa kalikasan, hindi magsasayang ng lakas ang isang mandaragit na kumagat sa bato kung mayroon namang mas madaling mabibiktima sa paligid. Laging pipiliin ng narcissist ang pinakamadaling paraan. Kapag na-realize niyang wala na siyang makukuha sa iyo, maghahanap siya ng bagong biktima, iyong mas madaling pasunurin at mas emosyonal. Maaaring matagalan ito, pero ang pagiging consistent mo ang magsisilbing susi sa iyong kalayaan. Para mo siyang itinulak palabas ng iyong buhay nang hindi man lang gumagamit ng dahas. Ito ang pinakamataas na antas ng psikolohikal na proteksyon sa sarili. Pero maghanda kayo sa susunod na mangyayari. Ang pang-apat na tuntunin ay tungkol sa paghahanda para sa tinatawag na extinction burst o ang matinding galit ng isang narcissist. May isang mapanganib na maling akala na kapag binaliwala mo ang isang manipulator, magkikibit-balikat lang siya at lalayo ng tahimik. Malaking pagkakamali iyan. Kapag naramdaman ng isang narcissist na nawawala na ang kontrol niya sa iyo, ang reaksyon niya ay nagiging hindi mahuhulaan at madalas ay nakakatakot. Sa psikolohiya, tinatawag itong extinction burst, isang terminong hango sa pag-aamo ng mga hayop. Kapag matagal mong kinonsinti ang isang ugali at bigla mo itong itinigil, gagawin ng subject ang lahat ng mas matindi, 100 beses na mas malala bago siya tuluyang sumuko. Isipin mo na lang ang isang sirang vending machine. Naghulog ka ng barya, pinindot ang button, pero walang lumabas na tsokolate. Anong gagawin mo? Hindi ka aalis agad. Uumpisahan mong alugin ang makina, susuntukin ito, at pipindutin ang lahat ng buttons ng paulit-ulit at ng mas malakas. Ganyan na ganyan ang gagawin ng isang narcissist kapag pinutol mo na ang oxygen niya. Bobombahin ka niya ng tawag mula sa mga hindi kilalang numero. Magpapadala ng mga madamdaming sulat tungkol sa walang hanggang pag-ibig. Aabangan ka sa labas ng bahay. O kaya naman ay uulanan ka ng mga pananakot at pang-iinsulto. Ang tungkulin mo sa panahong ito ay manindigan. Huwag kang bibigay. Dumaan man siya sa santong dasalan o sa santong paspasan. Ang phase na kung tawagin ay extinction burst ay madalas na may kasamang tinatawag nating pings. Galing ito sa salitang Ingles na ang ibig sabihin ay pag-check ng koneksyon. Ang ping ay isang maikli at madalas ay walang kwentang mensahe. Ang tanging layunin nito ay tingnan kung buhay ka pa ba at kung tumatalab pa ang kanilang mga pahiwatig. Maaaring ito ay simpleng, "Hi, nakita ko yung libro mo," or "Ano nga palang number nung restaurant na pinuntahan natin dati?" Pwede ring isang blankong text o biglaang pag-like sa lumang picture mo. Sa unang tingin, mukhang wala itong masamang balak, kaya naman nakakatuksong sumagot ng maayos. Pero tandaan, ang bawat sagot mo sa isang ping ay nagsisilbing sinyales sa isang narcissist. Para sa kanila, ang ibig sabihin nito ay, gumagana pa ang sistema, kontrolado ko pa siya, at nagbibigay pa rin siya ng atensyon. Dahil dito, mauulit lang ang buong cycle ng pagmamalupit o abuse. Kahit na napakalamig o tipid ng sagot mo, ituturing pa rin nila itong panalo at itutuloy ang pang-iistorbo sa buhay mo. May isang malupit pero tumpak na paghahambing dito. Isipin mo na lang na sinusubukan mong huminto sa paninigarilyo. 1 buwan ka nang hindi naninigarilyo, pero bigla kang humithit ng kahit 1 beses lang.
Yung isang hitit na, "Yun, burado agad ang lahat ng pinaghirapan mo at balik ka na naman sa adiksyon." Sa usapin ng PINGS, iisang panuntunan lang ang gumagana, ang absolute at total na pang-iisnob. Anumang reaksyon, kahit paggalit na pagbabawal sa kanila na mag-message, ay pagkatalo mo pa rin. Ang pananahimik mo dapat ay maging kasing bingi at kasing tigas ng pader ng isang bunker. Kapag hindi na gumagana ang mga PINGS at ang pakitang taong pag-ibig ng isang narsisista, ang kanilang galit ay mauuwi sa harapang agresyon at paninira sa iyong pagkatao. Ito ang pinakamahirap na yugto para sa iyong mental na kalusugan. Susubukan niyang wasakin ang iyong reputasyon at ipagkakalat sa lahat ng inyong mga kakilala na ikaw ay masamang tao, baliw o hindi matino. Babaligtarin niya ang katotohanan para magmukha siyang kawawang biktima ng iyong kalupitan. Dito marami ang sumusuko at bumibigay. Nagiging napakahirap pigilin ang kagustuhang lumaban para sa katarungan, protektahan ang iyong pangalan, at isigaw sa mundo na, "Hindi ako yan, siya ang may gawa nito." Pero tandaan ang ating panuntunan. Huwag magpapakita ng emosyon at huwag magpapaliwanag. Pasagin natin ang mito. Hindi laging agad na nananalo ang katotohanan at ang pagtatangkang maglinis ng pangalan sa gitna ng putikan ay lalo lamang magpapadumi sa iyo. Isipin mo na lang na pinupukol ka ng putik. Kung susubukan mong saluhin ang mga ito para ibato pabalik, pareho na kayong magiging madumi mula ulo hanggang paa. Pero kung tatabi ka, ang taong nambabato ang maiiwang marumi ang kamay, habang ikaw ay mananatiling malinis. Ang mga taong basta na lamang naniniwala sa tsismis, nang hindi man lang kinukuha ang panig mo, ay hindi mo tunay nakakampi. Hayaan mo silang sumama sa narsisista. Ang mga totoong kaibigan ay mananatili sa tabi mo. Sa huli, ang iyong dignidad at pananahimik sa gitna ng mga malisyosong paratang ang magiging pinakamalinaw na patunay na ikaw ang nasa tamang katinuan. Kailangan mong manatiling matatag sa gitna ng bagyong ito. Tandaan mo, ang huling bugso ng kanyang pagwawala ay pansamantala lang. May simula ito, may rurok, at tiyak na may katapusan. Para lang itong isang malakas na dilubyo. Hindi mo mapipigil ang bagyo gamit ang iyong mga kamay. Ang kailangan mo lang gawin ay manatili sa loob ng isang ligtas na silungan, isara ang lahat ng pintuan, at palipasin ang unos. Oo, maaaring mayanig ang iyong kinalalagyan at dumaing ang hangin sa paligid, pero darating ang oras na tatahimik din ang lahat. Ang isang narcissist ay walang-walang hanggang lakas. Kung ang lahat ng kanyang pagwawala, pananakot, huwad na paglalambing, at mga paninira ay tatama lang sa pader ng iyong kawalang bahala, tiyak na mauubusan din siya ng hininga. Dito na magsisimulang gumuho ang mundo ng isang manipulator. Sanay siya na ang lahat ay sumusunod sa kanyang kagustuhan, na kaya niyang manipulahin ang lahat para makuha ang gusto niya. Pero biglang naputol ang mga tali. Para sa kanyang marupok at pekeng pagkatao, isa itong malaking sakuna. Mapapaharap siya sa katotohanan na hindi siya makapangyarihan. Ang iyong paninindigan sa mga sandaling ito, ang huling dagok na tuluyang wawasak sa kontrol niya sa iyo. Huwag kang susuko kung kailan malapit na ang iyong tagumpay. Kung malalagpasan mo ang lahat ng ito nang wala kahit isang reaksyon, magiging malaya ka na habambuhay. At matatanto niya na wala ng saysay ang kumatok pa sa iyong pinto. At ngayon, dumako na tayo sa ikalima at pinakang mahalagang panuntunan, ang bagay
nababago sa lahat. Ito ang tinatawag nating radical focus sa iyong sarili. Ang pinakamalaking pagkakamali ng maraming tao kapag nagsisimula na silang i-ignore ang isang narcissist ay ang mismong dahilan kung bakit nila ito ginagawa. Ginagawa nila ito para parusahan siya, para mapagtanto niya ang kanyang pagkakamali, para gumapang siya pabalik at magmakaawa, o para lang makaganti sa sakit na idinulot niya. Iyan ay isang malaking mito at isang mapanganib na bitag. Kapag hindi mo pinapansin ang isang tao para lang makakuha ng reaksyon sa kanila, ibig sabihin, nakakabit ka pa rin sa relasyong iyon. Sumasayaw ka pa rin sa parehong laro. Nag-iba ka lang ng hakbang. Ang tunay na no contact na talagang nagpapabagsak sa kanila ay hindi yung ginagawa laban sa kanila, kundi yung ginagawa para sa iyong sarili. Hindi ka nagtatayo ng pader para lang may maumpugan ang kaaway mo. Nagtatayo ka ng pader para sa loob nito ay makapagtanim ka ng magandang hardin at mamuhay ng payapa at ligtas. Ito ang malaking pagkakaiba sa mindset. Kapag ang intensyon mo ay lumipat na mula sa paano ko siya sasaktan, patungo sa paano ko gagalingin ang sarili ko, doon na mangyayari ang tunay na himala. Magbabago ang iyong enerhiya. Mararamdaman ng narcissist na wala ka ng koneksyon sa kanya. Kahit nagalit, wala na siyang makukuha sa iyo. Magiging tunay ka ng hindi maabot dahil ang mundo mo ay hindi na umiikot sa kanya. Para talagang mapagtuunan mo ang sarili mo, kailangan mong linisin ng mabuti ang iyong isipan. Ang mga toxic na relasyon ay sumisira sa iyong kumpiyansa, binubura ang iyong mga boundaries, at pinapalimot sa iyo ang sarili mong mga gusto at kailangan. Sanay ka ng laging pakiramdaman ang mood ng partner mo, hulaan ang bawat hiling niya, at umiwas sa anumang gulo. Ngayon, lahat ng lakas at talino mo ay dapat mo nang ibuhos sa sarili mong pagbangon. Isipin mo na ikaw ang CEO ng isang kumpanyang muntik ng malugi dahil sa isang magnanakaw na manager. Sinibak mo na ang manager na iyon at iyan ang ginagawa mong pag-ignore sa kanya ngayon. Pero ngayon, kailangan mo namang muling buhayin ang iyong kumpanya. Magsimula ka sa mga simpleng bagay. Ayusin ang iyong tulog, kumain ng tama, balikan ang mga dati mong hilig, at makipag-ugnayan muli sa mga taong tunay na nagmamalasakit sa iyo. Paulit-ulit mong itanong sa sarili mo sa buong maghapon, ano nga ba ang gusto ko ngayon? Hindi kung ano ang iisipin niya o kung paano siya magre-react, kundi kung ano ang gusto mo. Gusto mo bang uminom ng mainit na tsaa, maglakad-lakad sa labas, o manood ng nakakatawang pelikula? Gawin mo. Ang bawat maliit na hakbang para sa sarili mo ay parang mga hollow block na bumubuo sa pundasyon ng bago at malayang pagkatao mo. Isang pagkatao na hinding-hindi na muling maaabot ng kahit sinong manloloko. Habang nasa proseso ka ng paggaling, hindi mo maiiwasang harapin ang epekto ng tinatawag nating trauma bond. Ito ay parang adiksyon ng iyong utak sa pabago-bagong emosyon, ang adrenaline at dopamine roller coaster na idinulot sa iyo ng isang narcissist. Ang paulit-ulit na paglipat mula sa malupit na trato patungo sa matinding lambing ay bumuo ng isang napakatibay na koneksyon sa iyong isipan. Ang pagputol sa ugnayang ito ay talagang masakit, para kang dumaranas ng totoong withdrawal symptoms. Huwag kang maniwala sa maling akala. Kung nasasaktan ka at nangungulila, hindi ibig sabihin nito ay dakilang pag-ibig ang nawala. Ang totoo, naghahanap lang ang iyong utak ng nakasanayan nitong dose ng mga kemikal.
Isipin mo ang isang taong sinusubukang huminto sa droga. Dumaranas siya ng matinding hirap, pero alam niyang ang pagbalik sa bisyo ay katumbas ng kamatayan. Ganyan din dapat ang tingin mo sa tuwing bigla kang nakakaramdam ng pangungulila sa iyong dating partner. Hindi iyan ang sigaw ng iyong puso. Chemical withdrawal lang yan. Damhin mo ang iyong mga emosyon. Umiyak ka, magsulat sa journal o kumonsulta sa therapist. Pero ano paman ang mangyari, huwag mong babaliin ang no contact rule at ang gray rock method. Ang tanging kailangan mong gawin ay tiisin at lampasan ang yugtong ito ng pag-a-adjust. Sa bawat araw na ibinibigay mo ang buong atensyon sa iyong sarili, nang wala ang nakalalasong doping na iyon, unti-unting hihina ang dating trauma bond at magsisimulang mabuo ang bago at mas malusog na koneksyon sa iyong isipan. Sa dulo ng paglalakbay na ito, naghihintay ang pinakamalaking gantimpala, ang bagay na pinakakinatatakutan ng kahit sinong narcissist. Ito ay ang tunay at wagas na kawalan ng pakialam. Ang pag-ignore ay hindi lamang isang paraan ng pag-iwas. Isa itong tulay na magtatawid sa iyo mula sa pagiging biktima patungo sa pagiging isang malayang tao. Kapag nalagpasan mo na ang lahat ng yugto, kapag napanindigan mo ang iyong hangganan sa kabila ng kanilang huling pagtatangkang manggulo, at kapag naibuhos mo na ang lahat ng iyong lakas sa sarili mong buhay, darating ang araw na marinig mo man ang kanyang pangalan o makita ang kanyang larawan, wala ka nang mararamdaman. Kahit katiting, hindi nakakaba ang dibdib mo. Walang sakit, walang galit, at wala ring pangungulila. Isipin mo na lang na nakahanap ka ng isang lumang sweater sa bodega, kupas, unat-unat, at pangit na hindi mo maintindihan kung bakit mo isinuot noon. Titingnan mo lang ito ng may pagtataka. Bakit ko ba ito isinuot? At itatapon mo ito ng walang pag-aalinlangan. Hindi ka na nagpapanggap na hindi siya pinapansin. Talagang namumuhay ka na lang nang wala siya. At ito ang pinakamasakit na pagkatalo para sa isang manipulator. Kaya nilang tanggapin ang galit mo. Kaya nilang mabuhay sa sakit na nararamdaman mo. Pero hindi nila matatanggap na naging wala na sila sa buhay mo. Isang hangin, isang tapos na yugto. Gamit ang 5 panuntunang ito, hindi mo lang sinisira ang laro ng narcissist. Binabawi mo rin ang iyong karapatan sa isang masaya, payapa, at makabuluhang buhay. Isang buhay na tunay mong nararapat. Nakarating na tayo sa dulo ng ating pagtalakay. Ngayon, malinaw na sa inyo na ang tunay na no contact ay hindi lang basta laro ng hindi pag-imik. Ito ay isang malalim at mahalagang proseso para protektahan at muling buuin ang inyong sarili. Nakita natin kung bakit mas masakit ang kawalan ng emosyon kaysa sa anumang masasamang salita, at kung paano tinatanggalan ng lakas ng iyong pananahimik ang isang manipulator. Nalaman din natin ang gray rock method, ang inyong sandata, kapag hindi nyo maiwasang makaharap ang mga toxic na tao. Natutunan nyo kung paano manatiling matatag sa gitna ng galit ng isang narcissist. Pero ang pinakaimportante sa lahat, ang pagtutok sa sarili, ang tanging tunay na tagumpay. Kapag naintindihan mo na ang layunin mo ay hindi para magparusa, kundi para iligtas ang sarili mo, doon ka palang tuluyang makakalaya mula sa pang-aabuso. Ang mga toxic na tao ay nabubuhay sa inyong liwanag. Pero sa oras na isara nyo ang pinto para sa kanila, ang liwanag na iyan ay sa inyo na lang at magsisilbing init
para sa inyong paghilom. Salamat sa panunood hanggang dulo. Ang inyong mental health ang pinakamahalagang kayamanan na meron kayo. Kung nakatulong sa inyo ang impormasyong ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel para hindi nyo mapalampas ang ating mga susunod na talakayan. I-like nyo rin ang video na ito para mas maipakita pa ng algorithm sa mga taong kasalukuyang nangangailangan ng tulong. Bago tayo magtapos, may tanong ako para sa inyo. Sa lahat ng mga hakbang na tinalakay natin ngayon, alin sa tingin nyo ang pinakamahirap gawin sa totoong buhay? Ibahagi ang inyong saloobin sa comments. Ang inyong karanasan ay maaaring maging malaking suporta para sa iba.